Mga kababayan, si Cheese Escudero, patay ka ngayon. May panibago na namang kaso. Nako po. Ano kaya mangyayari na naman kay Cheese Escudero ngayon? Ha? Eto, mga kababayan, pakinggan natin si Cheese Escudero. Tinadtad ng panibagong kaso, patay kang bata ka. Dante, sino ang naghain ng petisyon at ano ang nagtulak sa kanya para maghain ito? Magandang gabi, Victor. Nagtungo nga sa Korte Suprema ang isang concerned citizen at guro na si John Barry Tayam kung saan kinwestiyon ito ang naging desisyon ng Political Finance and Affairs Department ng Commission on Elections kaugnay ito sa pagpapawalang bisa ng COMELEC doon sa reklamo o investigasyon na kasuhan si Senator Francis Cheese Escudero, gayon din ang kontraktor na si Lawrence Lubiano. Hiniling ni Tayam sa hukuman na repasuhin at ipawalang bisa ang desisyon ng Political Finance and Affairs Department ng COMELEC. Kaugnay ito ng pagtanggap ni Senator Francis Cheese Escudero ng 30 million pesos campaign donation mula kay Lawrence Lubiano noong 2022 elections. Ayon kay Tayam, mali ang desisyon ng COMELEC at dapat kasuhan si Senator Escudero at si Lubiano. Hindi umano pwedeng sabihin sa personal capacity ni Lubiano ibinigay ang pera sapagkat galing ito sa kinita niya sa Centerways Corporation. Sabihin na personal capacity. At tagayin ng contractor. Diba? It's a matter of technicalities, kaya kailangan po natin ng tulong ng Korte Suprema. Ibabalik naman ito ng Korte Suprema just in case kung makakita nila lang merit ito ang aking petisyon. Sa Section 95C ng Omnibus Election Code, bawal na ang isang individual o juridical entity tulad ng korporasyon na kontratista sa gobyerno na magbigay ng donasyon sa kandidato. Nais ni Tayam na utusan ng Supreme Court ng COMELEC na ipagpatuloy ang pagdinig sa reklamo kay Escudero. Lubiano is Centerways. Centerways is Lubiano. Kasi 99% pagmamayari niya yung kumpanya, may control siya doon. Yung mga dependendo doon, yung mga income ng profit doon, sa kanya nang gagaling, sa kanya din pumupunta. So saan nang galing? Sinisikap ang kuna ng UNTV News ng reaksyon dito ang COMELEC, pero sabi kamakailan ng komisyon, hindi na maaaring magpatuloy ang reklamo. Alam na, mga kababayan. Which is, ganito kasi yan mga kababayan. Ang rason ng COMELEC, kasi daw, walang nilabag na batas si Cheese Escudero noong dinunit ni Lubiano, itong 32 million, kay Cheese noong 2022 election. Kasi daw, pera ni Lubiano yon, hindi pera ng Centerways. So ngayon mga kababayan, ang tanong ko, bukod ba sa Centerways na business ni Lubiano, ano pa ang pinagkakitaan niya? 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, niluloko na tayo. Kaya, huwag na tayong maging DDS pa. May DDS na pero unti na lang sila, nagigising na yung iba. Ganito yan mga kababayan. According sa COMELEC, ang dinonate daw ni Lubiano ay sarili niyang pera. Hindi sa Centerways. Pero mga kababayan, tanong ko lang. Tanong ko lang. Saan ba kumikita si Lubiano? Di ba sa Centerways? So, bukod ba sa Centerways, ano pinagkakitaan niya para magkaroon siya ng 32 million i-donate kay Cheese? Di ba? Yun ang nirason kasi, pira ni Lubiano yon. Yung Centerways, negosyo niya yon. So ngayon mga kababayan, yung Centerways kasi, tumanggap ng proyekto mula sa gobyerno at kumuha ng kickback mula sa mga senador o kongresista. So ngayon, syempre, yung mga kickback na nakuha ni Lubiano, galing pa rin sa gobyerno yun, inipon niya, binigay kay Cheese. So ang rason ngayon ng COMELEC, hindi naman galing sa Centerways yun kay Lubiano yun Malamang, ganito yan mga kababayan. Ako si Kent, may tindahan ako. Nagbibenta ako. So ngayon, yung binenta kong yan, malamang bumili kayo, kasi tindahan bumili kayo, kita ko, akin na yon. Pero sino pa rin may-ari ng tindahan? Di ba ako pa rin? So doon ako kumikita ng pinagkakitaan. Tapos idonate ko sa iba, ang sabihin, hindi yun galing sa tindahan kasi galing sa akin. Ano yun?
Di ba? Kaya ngayon yung teacher nagreklamo. Siyempre teacher yun. Di ba? Siyempre teacher yun. Oh. Anong sabi nung teacher? Ang teacher dapat paniwalaan mo, teacher yan eh. Itinuro sa paaralan ang tama. Pinagkakitaan, center waste. Ang pera nakita sa center waste mapunta sa may-ari. Sinong may-ari? Si Lubiano. So bukod sa center waste, saan kukuha ng pera si Lubiano para ibigay kay Chis Escudero? Malamang doon sa center waste. So ang sabi ng Comelec, wala daw yung problema, wala daw issue. Pero sa bagay, mga kababayan, na pagkaalaman po ng iba, based sa research, na ito daw si Comelec Commissioner ay dating abogado ni Quezon. So alam na. Alam nyo dyan sa Comelec kasi, mga kababayan, kung friend ka, friend ka. Kung hindi ka friend, wala. Diba? Ganun yon, mga kababayan. Kung friend ka, friend ka. Kung hindi ka friend, di wala. So yun po yun katunayan, mga kababayan. Pero, ito po yan. Sabihin man natin na hindi na daw pwedeng ireklamo si Chis kasi tapos na daw. Close na yung kaso sa Comelec. Paano yung kaso niya sa flood control sa Senado? Diba? Tama, Sir Ernesto. Gumawa si Lubiano ng sarili niyang pera. Nag-drawing siya. Tapos binigay kay Chis. Diba? Hayaan nyo na lang, mga kababayan. Hayaan nyo, mga kababayan, na maabsuelto si Chis dyan. Kasi bakit? Mas mabigat-bigat po ang kanyang kakaharapin sa Senado. Sa ICI. Hindi man siya bumagsak sa Comelec, sa ICI, sasabit pa rin siya. Di ba? Sasabit pa rin siya. Biruin nyo, mga kababayan, kung tutuusin na, sabihin mo 32 million dinunit ni Lubiano, magkano lang ang sinasahod ng Senado, ng senador. Tapos makabili ka ng bahay sa sa Europe. Diba? Hindi ka basta-basta makabili ng bahay o apartment sa Europe kung wala kang daang bilyon. Hindi ka basta-bastang makabili ng bahay sa Europa kung wala kang 100 billion. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Yeah? Tandaan nyo yan. Ang tanong ngayon, bakit nagkaroon sila ng bahay sa Europa? Magkano ang bahay doon? Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Hindi man siya naipit dito sa Comelec. Abangan po natin. Abangan po natin sa Senado. Di ba? Troll Army, mag-comment ka lang dyan. Dagdag views ka. Thank you so much. Huwag ka mag-skip din ng ads, ha? Alam ko naman bobo ka. Huwag ka na mag-skip ng ads. So, klarong-klaro, mga kababayan, di ba? Klarong-klaro. Biruin mo, magkano lang ang sahod ng senador a month? Sabihin natin 300K. 500,000 sa Senate President. 500,000 sa isang buwan. Sa loob ng 3 taon, i-times mo yung 500,000 times 1,000 plus days. Kasi 365 in 1 year. So, sa dalawa, 600 plus o 900. O sabihin natin 1,000 days. I-divide nyo yan, mga kababayan. 24 times 3. Di ba? 24 times 3. Times 5. 100. Do you think aabot ng billion sa 3 taon? Tapos, how comes? May mga binabayaran pa sila na tubig, kuryente, may mga tax pa. May mga binibili pa sila mga pangregalo sa sarili nila, mga alahas, mga sasakyan, mga kung ano-ano mga luxury items. Tapos, nakaipon ka, ganun kalaki, tapos nakabili ka ng apartment sa Europe. Diba, mga kababayan? Yun ang tanong ngayon.
Ma'am Lilia, Ma'am Ililia ba? Ayun. Lihado. Hayaan mo yan sila dyan, ma'am. Mga bubo kasi mga DDS. Hindi na sila kakain at gagastos. So, actually, Ma'am Gima, ganito talaga yan. Doon mo malalaman yan eh. Biruin mo magkano lang naman sinasahod ng senador tapos nakabili ka ng apartment sa Europe. 'Di ba? Oo, totoo yan. Totoo yan, Ma'am Alicia na Andales. Walang bobo na magbigay kung walang kapalit. Kaya sabi na lang niya para makalusot, kakapatid hindi makabigay ng halagang ganyan. Kay Escudero bigay lang ng ano ka. Wow. Kaya nga, 'di ba, Ma'am Alicia? Sa totoo lang ikaw, tanungin kita, Ma'am Alicia, magbibigay ka sa akin ng 32 million for what? Na walang balik? Sige nga. Isa din yan sa malaking katanungan. Ikaw, hindi kita kaano-ano, bibigyan mo ako ng 32 million. Bibigyan mo ako ng 32 million na hindi naman kita kaano-ano, kapatid mo nga, hindi makabigay na kahit 1 million eh. Diba? Yan ang tanong, mga kababayan. Alam niyo, sa totoo lang, niluloko talaga tayo ng mga yan. Sa bagay, may mga karma din naman darating sa mga ganyan, di ba? Sir Almond Lee, may mga darating, may darating na ganyan karma sa kanila. Biruin mo, mismo kamag-anak mo nga, hindi ka nga mabigyan ng 5 million eh. Kung bibigyan ka man, pinakamalaki na 100,000 pag may sakit ka pa. Pag wala kang sakit, di ka nabalian, hindi ka nagkasuka ng dugo, hindi ka gagastusan ng ganyan. So, napaka-imposible, hindi mo kaano-ano, mabigyan ka 32 million? Higi nga. 10.8 million lang sa 3 taon, Sir Bien, ang sahod ng senador. 10.8 million. Siyempre, i-deduct mo pa yung kinakain mo sa 3 taon. Binibili mo doon mga relos, mga bags ng asawa mo, mga sandals, mga damit, na may mga anak ka pang pinapaaral, di ba? Sige nga, ang kamag-anak mo nga, hindi makabigay kahit 1 million, magbibigay man yan kung halimbawa, nabalian ka ng paa, na-disgrasya ka, nagsuka ka ng dugo, nagkasakit ka, 50-50 ka, ayun, mabibigyan ka, 1 million, maniwala ako. Pero kung malakas katawan mo, walang bali paa mo, walang gas-gas, bibigyan ka 1 million, utot. Tapos yung kaibigan mo, bibigyan ka 32 million, walang kapalit. My God, sinong niluloko nila? Diba? Sinong niluloko? Huwag na tayo tanga. Kaya tama yun na nag-file yung teacher para magising naman yung ombudsman. Para kalkalin ng ombudsman. Sabihin ng ombudsman, oo nga naman. Di ba? Kung si Boyeng nga at si John Vic Romulia, hindi nga nagbibigayan ng 1 million yan kung walang problema eh. Tapos yung kaibigan mo nagbibigay 32 million for walang kapalit. Oo, totoo yan. Totoo yan, Ma'am Joyce Canonisado. Kung wala kang bilyones na may pakita sa bank account mo, hindi ka makakabili ng bahay sa Europe. Totoo yan. Yan ang kadahilanan, mga kababayan. Tapos tanungin ninyo, how comes na nakabili sila ng apartment sa Europe? Diba? So yun yung katotohanan. Ang tanong, saan galing yan? Diba? So yun po yun, mga kababayan.